So what's up? One shot nga pala mga bossing, nagbabalik na naman. At dahil nga ilang araw tayong walang content, so naisipan ko nung gumawa. So kasi palagi may nagtatanong na naman tungkol sa sensitivity. So mahilig silang magpakopya or mahilig silang manggaya. So which is okay naman. Pero lagi natin tatandaan, sensitivity lang yung ginaya natin, hindi yung laro, hindi yung mindset, 'di ba? So kasi sabi ko, one shot ginaya ko yung ganitong sensitivity. At hindi ko magaya yung laro. Or hindi, parang hindi compatible yung sensitivity. So sasagutin natin yung tanong. So ganito kasi yan. Gagayahin mo yung sensitivity ng isang content creator na palagi mong pinapanood, like Tokyo, Pride, or Rensu, or Sekre. Gagayahin mo. Nagaya mo nga. Ang tanong, parehas ba kayo maglaro? Parehas ba kayo ng mindset? 'Di ba? Kabado ka ba? Siya hindi, 'di ba? So yun yung pinagkaiba. So sensitivity na gaya mo. Pero yung laro at mindset, hindi mo yun magagaya dahil katangian yun ng isang player. Kahit sa mga pro player, hindi nila magagaya yung laro ng kapwa nila pro player kasi magkakaiba ng playstyle or ng gameplay. Pagpalagay na natin pati sa mindset magkakaiba. Pare-pare silang pro player pero ang mindset at playstyle magkakaiba. 'Di ba? So paano pa yung hindi pro player? So para mas maganda, ang advice ko sa mga gusto pang maayos yung sensitivity or sa mga mahilig manggaya, mas maganda kung gagawa kayo ng sarili yung sensitivity. Okay naman manggaya pero which is mahirap naman. 'Di ba? So para sa akin, ang best advice ko is gumawa kayo ng sarili yung sensitivity. Mas okay yun, mas magagamay mo, and then alam mo kung saan ka mag-a-adjust. Gagayahin mo yung isang sensitivity ng isang content creator o ng isang pro player pero mabilis. So pag in-adjust mo yun, hindi mo na ginaya yun kasi in-adjust mo na 'di ba? So para mas maging komportable ka, mas maganda gumawa ka ng sarili mong sensitivity. Okay. Okay. So ang sunod, syempre yung palaging sinasabi, yung laro ng isang player, kung paano siya maglaro. Hindi natin, kumbaga aminin natin, ginagaya natin yun. Ako nga dati ginagaya ko actually si Renzo. Yung laruan, ginagaya ko talaga pero hindi ko siya magaya. Bakit? Kasi magkaiba kami ng mindset, 'di ba? So hindi ka nga kami kabado parehas, pero yung mindset at yung gameplay magkaiba pa rin. So hindi mo magagaya yun kahit pares kayo pro player, may pinagkaiba, 'di ba? So ang pinakamaganda niyan, ang advice ko, pati sa playstyle. Kumbaga, gumawa ka ng sarili mong playstyle. Manood ka, okay lang 'yun, and then dagdag kaalaman kasi 'yun. And then gumawa ka ng sarili mong play or diskarte. 'Di ba? Yung mga pinapanood kasi natin. Kumbaga, nagkakaroon lang tayo ng idea, and then meron tayong natututunan. 'Di ba? Or nadadagdag sa kaalaman natin. Pero hindi natin kumpletong magagaya kasi. So, ang advice ko, gumawa ng sariling sensitivity. Kumbaga yung sakto lang, 'di ba? And then yung playstyle, and then para mas ma-improve ka pa or makita mo pa kung ano pa yung kulang sa iyo. Lagi ka lang mag solo versus squad. Yan yung mga advice ko, solo versus squad. Okay lang okay lang yung ma-lose streak ka kasama yun kasi ganun talaga eh. Hindi ka matututo kung hindi ka matatalo. Bawat talo natin may natututunan tayo. So yun lang muna ngayon. Sana nagustuhan nyo yung video natin na to. And then sa mga gustong manood ng live sa TikTok, nagla-live tayo palagi. And then kita na lang tayo sa susunod na video natin. Bye bye.